nga pala si Che Francisco. Nag-start ako sa Malaya bilang magtutupi. Yung nagpo-fold ng dyaryo mula sa WeForum, Metro Mail, WeForum, and then Malaya. Nag-start ulit ang Malaya noong 1983 kasi nag-meeting sila ng 82 para mag-start ulit ng, para gawing Malaya na English paper. So mula noon, nag-umpisa ng 83, kasama na ako. From once a week, twice, thrice, at naging daily. Marami akong nakasama noon. Isa si Maria Hernando sa nakasama ko. Marami ding mga reporters na nagka-alias. Hindi ko lang alam kung isa doon si Joel Paredes. Naging daily lang Malaya, marami nang pangyayari. Pero yung 1983, yung assassination ni Aquino, isa sa importante sa amin sa history. Doon kami nagtupi ng napakaraming dyaryo na maski spoilage, binibili pa. At nakatulong namin ng mga dealers sa pagtutupi niyan para maibenta. Maski nga yung mga boss namin, nagtupi din nun ng dyaryo eh. Dahil sa dami ng orders ng dyaryo. Nung okay na yung Malaya noon, so dumami ang mga reporters. Kalat na rin ang work ko, napunta sa photo section, sa radio, sa library. Kasi ang Malaya nagkakaroon ng extra. Nagpo-production din ako, nag-production ako. Pag may extra, natutulog na kami sa office. Ang nagdadala ng pagkain namin si Ate Tors, yung kasama ni Mrs. Burgos sa bahay. Dami-dami kong mga nakasama. May mga instances na si Kuya Joe, pag nagbi-meeting siya, umaakyat ng lamesa yan. Hindi ko lang ma-recall kung ano yung, siyempre yung mini-meeting niya sa mga editorial. Basta importante yun, kaya nandun siya sa taas ng lamesa. Minsan pagkagalit siya, nagmumura din ng Kuya Boy. Doon narinig namin yung mga mura ng Kuya Boy. Siyempre, si Kuya Boy is Jose Burgos Jr. ha. Nung nag-radio ko, isa sa na-recall ko na pagka hinaharap ang reporters, nagsisikret ako kasi yung iba nasa sinihan na. Hindi na pwedeng makontak. Hindi ko nasasabihin kung sino sila. Alam ko kung sino yon. Kasi sasabihin niyang, ando na sila sa nanonood na sini sa SM eh. So sasabihin ko, sir, hindi na makontak. Sasabihin ko kay Noel Albano. O kung sino man nag-uutos sa akin doon. At pag may panahon naman na masaya sa editorial, naghahanapan ng pagkain, ito na yung pangungutong sa mga editors para makabili kami ng andoks at kakainin namin sa photo section. Nung nasa photo section naman ako, yung mga assignment doon ng mga photographers, nililista ko sa, meron kaming whiteboard doon. Yung mga kasama kong photographers doon, magagaling, napakagagaling. Sila Alex Baluyot, sila Linglong Ortiz, Ramona Caso, Manulet Agoncillo, at saka sa mga reporters, syempre maaga akong pumapasok. Di makikita mo yung mga reporters dun sa editorial, mga nakahilata. Kasi lasing na nung kinagabihan eh, mga lasing yan eh. Oo, nandun talaga. Nakahilata sila oh. Tapos eto nga, sila Jun Lopez. Si Noli Cortez, naalala ko, pag natutulog doon at dahil nalasing niya, pabibili ng damit sa SM. Pabibili ng kanyang briefs, ng kanyang pants, ng kanyang shirt. Kasi malapit na kami sa SM eh, mga ganun eh. So runner nila ako. Dahil maaga akong pumapasok. Sila kasi magko-cover pa eh, mga ganun. Sa umaga, ganun ang sitwasyon ng editorial. Kanya-kanya ng tulog doon sa gilid. Kasi itong radio, itong photo, tapos sa gilid nun, nandun yung sila, tulugan nila Jun Lopez, nila Noel Bartolome. Madalas silang tumambay kasi sa may poolside. Sila umiinom, tapos bumabalik sa office, yung mga ganon. Pero masasabi ko lang sa mga reporters na yan, sa isa sa pinakamahalagang event sa Malaya, nung nakulong yung isang reporter, si Benji Guevara, sa Tarlac. EDSA Revolution, lahat kami gumagalaw. Nautusan akong magdala ng battery sa Aguinaldo. So lahat ng mga tao noon, hindi lang yung stagnant ka dyan, basta gumagawa ka lang. Hindi, lahat tulungan noon. Ganun po pa yung mga reporters noon, kaya walang pera o ayun, bali lang sa taas, ganun tipo.
inom-inom sa office, tagay-tagay na nagbibigay-bigay, nag-ano-ano, patak-patak. Ganun ang sitwasyon sa editorial. Maski hapon o mapapagabi, ganun ang tipong ano. Kasi ang kanilang news conference kasi hapon mga bandang 3 o'clock naggagawa na sila Joy de los Reyes, sila Noel Albano, Ate Chuchay Nag-ano na sila ng mga pang-banner nila. Tapos pagka may malaking istorya, nagkakaroon sila ng extra. Nagkakaroon kami ng extra na edition na gano'n. Na later on nung mga naging midday siya. Dahil sa kaka-extra namin, marami na kami extra, midday na. Oo, kasi ilalabas namin yung mga before afternoon. Basta mga ganun, mga 12 nun, mga ganun. Kasi buwabalik kami ng office Pinatutulog kami sa attic, sa admin office. Doon na kami pinakakain, pinatutulog. Ganun. Yun ang sa akin sa pre-EDSA ko at sa EDSA Rem. Pero ngayon, hanggang ngayon, nasa Malaya pa rin ako Yun lang masasabi ko. Ikaw lang hindi nawala, no? Para sa kaalaman nyo, ang Kuya Boy, dahil sa loyalty ko, binigyan kaya ako ng share niyon. Binigyan niya kami noon, ilan lang kami noon na binigyan niya Tapos, ang pagkakaalam ko, nilagay niya pa sa dyaryo, 1985 yata. Nilagay niya kami doon. Kasama ko. Marami akong kasama kasi noon, natutupi kami Pati yung nasa Sirano Lactao kami o kaya sa vulcanizing shop. Yung sa vulcanizing shop nga pala, na Malaya, mga kasama ko noon, mga taga-Araneta boys. Doon kami nakatanggap ng threats na pasasabugin ang building na yon. Nung pumunta ang Kuya Joe doon, Joe Borges, sinabi ko, Kuya Boy, tinatakot kami, meron papasabugin daw po itong Ang sabi ng Kuya Joe, bakit di mo minura? Ay, yung panahon na yun, hindi pa ako nagmumura. Kuya Boy, hindi pa po ako nagmumura. Ang kasama ko na sila, Ate Minda, matagal na rin na sa Malaya na sila Grace Bilardo, yung mga ganon. Lahat sila nagtutupi. Ang mga Burgoses kasi nung time na marami ng kopya yung Malaya kasi lahat nagtutupi mula bata para matulungan kami kasi napakarami ng kopya Mula sa imprenta, bibilangin mo o kaya tutupiin mo. Talagang lahat magtutupi. Walang may iiwan. Ilan taon ka na sa Malaya? Magpo-41 na. 41. Ilan taon ka nagsimula sa Malaya? Nagtutupi ako noon, 12 years old pa lang ako di ba? Ay, grabe! Kasi nag-Metro Mail muna ako. Hindi naman ako yung original nagtutupi. Napakaswerte ko lang kasi napakabilis ko magtupi. Yan yung mga experiences ko sa Malaya. Kasi syempre, experience ko mula nung 86 naman sa iba naman na yon. Kasi ito namang topic natin yung free EDSA to. So yun ako.